Joel BC, pwede po yan grounds for impeachment. Talagang pwede po ito. Yung ginawa ni Bongbong Marcos is a culpable violation of the Constitution, meaning sinadya niya, alam niyang nababiolate niya at nalalabag niya ang saligang batas, pinirmahan pa rin niya. Ito yung mga dapat nating nagsasama-sama at sinasabing impeachment ang katapat nito. Bilyon-bilyong pisong halaga po ito. Bilyong-bilyong piso po ito. O yun, ano ba nga sana natin dito sa dulbuking na administrasyon nito, no? Bilyon-bilyon na, trilyon-trilyon na ang usapan dito. At ito nga, so ano to? Impeachment. 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 Impeachment na ba ito? May dulbuking, ha? Ito ay nagagaling po ito sa isang abogado. Ito si Attorney Vic, no? So itong natuklasan nga nila dito sa grupo ni President Duterte na ito, impeachment ang katapat nito. Ito sabi po ito ni Attorney Vic at ito na nga yun. Ito yung sinasabi na na never interrupt your enemy when he is making a mistake. Napa-English tayo doon. Yun, impeach na. Impeach na. Impeach na. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usapin nitong linabas ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Thank you, Congressman Sid Ungab. Isa kang tunay na may malasakit sa bansang Pilipinas at may pagmamahal sa Pilipino, katulad rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Sid Ungab ho kasi, nung kanyang stint sa Kongreso, siya po ay nag-chairman na ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay 2 beses nang naging chairman ng Committee on Appropriation. Alam na alam niya to. At sa aking pakikipagtulong kay Congressman Sid Ungab, kasama si Pangulong Duterte nung nakaraang gabi, sabi ko nga sa kanya, Kong Sid, baka naman tradisyon na sa Vice Camp Committee na blanco-blanco. Sabi niya, hindi. This is the first time na blankong ganito ang ginawa ng Vice Camp. First time na nangyari ito sa Bicam, no? Kaya sabi nga ni Attorney Dilgra, na-shock. Na-shock kasi first time nga, no? So matindi talaga itong kalikot ng pundo ng bayan nitong mga politiko na to. Kaya ito first time. At narinig din ni Pangulong Duterte yung aking tanong. Sabi ni Pangulong Duterte, Panyero, alam mo naman, pagdating sa pananalapi, kahit 1 sentimo dapat merong mananagot. At ito nga ho, yung ating sinusulong sa hakbang ng maisog, yung transparency and accountability. Ang tanong, ang budget process po natin, ayon sa saligang batas, ang lahat ng appropriations bill ay dapat nagmumula sa House of Representatives. Sa mababang kapulungan, wala po tayong debate ron. Tapos po doon ay iaakit po yan sa Senado. Magde-deliberate din ang Kongreso, ang Senado, at magkakaroon po etong Vice Cam, hindi po ito talaga kasali sa budget process. Wala pong kapangyarihan ang Vice Cam na baguhin yung binalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Oh no! Ganun pala yun, no? So, ang Bicam pala, hindi pala talaga ito, no? So, yung lang pala talaga, yung mga congressman lang, sa congress lang pala itong So, ito palang bangka, Bicam, wala pala itong talagang kapangyarihan baguhin. Pero nangyayari, nung nakaraang taon din, gano'n din nangyari, no? Pagkatapos ng Bicam, nagbabago yung mga pondo. Ito, gano'n din ito. Ito mas matindi ito ngayon dahil talagang ang lalaki ng mga pagbabago pagkatapos ng Bicam. Wala pala itong kapangyari. Oh no! Impeach na. Impeach na. Subalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, makapangyarihan ng Vice Cam. Hindi lamang nila binabago, yung gagamitin ko yung termino ng ating mga kaibigan diyan sa Makati Business Club. Hinayjack ng Vice Cam yung budget recommendation ng Executive Department. Tama po yun. Subalit sa paglabas ng ebidensyang ito, hindi lamang po hinayjack ng Vice Cam.
Tayo po ay araw-araw biktima ng pandarambong ng mga tiwali sa gobyerno. Blanco po yung mga halaga, bilyon-bilyon po ito pag tinotal ninyo. Higit sa 500 billion pesos ito blanco. Ang tanong, itong blankong ito, pinirmahan pa rin ni Bongbong Marcos. At meron silang dinabas na meron ng mga figure yung blanco. Yan. So, yan si Double King, no? Pumipirma ng blanco. Kagaya din yun sa mga ayuda ngayon. Maraming ayuda ngayon na nagpapirma ng mga blanco. Tatlo pa nga eh. Tatlo pipirmahan ng blanco. Kaya ito pala yung style ng Double King na ito, no? Papirmahin ng blanco. Ito matindi ito si Double King. Pumipirma ng bilyon-bilyon na blanco ang pinirmahan niya. Kung tayo'y galit na dito sa tinatawag na third chamber, itong BICAM, yung Vice-Cam, meron ho tila lumalabas na fourth chamber. Meron pang pang-apat na layer dahil paano nagkaroon ng figure itong mga blanco? Paano umabot ng 6.32 trillion pesos ang 2025 budget? Saan hinugot ng Executive Department yung 6.32 trillion? Blanco nga eh. Blanco nga eh. Kaya Joel BC, pwede po yan grounds for impeachment. Talagang pwede po ito. Yung ginawa ni Bongbong Marcos is a culpable violation of the Constitution, meaning sinadya niya, alam niyang nababiolate niya at nalalabag niya ang saligang batas, pinirmahan pa rin niya. Ito yung mga dapat nating nagsasama-sama at sinasabing impeachment ang katapat nito. Bilyon-bilyong pisong halaga po ito. Oh no! Impeach na. Impeach na. Kayo po dapat ang isigaw na natin yung mga kababayan, no? Impeach na. Dahil ang lakas nilang magsigaw ka, i-impeach si BP Sara na 100, ilan ba yun? 25 million ba yung sinisigaw na impeach na. Eto, buong pondo ng Pilipinas ang kinakialaman at pumipirma ng blank. Maaari bang yung mga blanco na yun, napakadelikado po yun. Pag dilagyan po nila ng mga trilyon-trilyon yan. Tapos, ito, padusutin natin ito si Atty. Vic dahil may panukala itong ibabalik yung bitay, no? Bitay na. Bibitayin yung mga ganyang mga politiko na talagang binabalahura, binabastos tayong mga Pilipino, lalong-lalo na pagdating dito sa pondo. Bitay, impeach na, bitay na. Tanungin niyo uli, yung mga nagnais mag-rally, eto na ho, Marcos Jr., step down, kota ka na. Hindi lang ho kota, sobra-sobra na. Talagang dapat mag-step down kung may hiya pa at may pagmamahal pa sa Pilipino. Blanco ho ito. Ibig sabihin, meron pang isang hanay o meron pang isang grupo diyan sa Kongreso o diyan sa Malacanang na merong binigyan ng kapangyarihan punuan itong mga patlang na sadyang iniwan pagdating po sa bilyon-bilyon na allocation. Sino-sino yan? Ano ang inyong otoridad o ano ang inyong kapangyarihan para punan itong mga blanco na sadyang iniwan ng Vice-Cam? Ito po ay pirmado ng mga miyembro ng Vice-Cam at nandito po yung mga pangalan nila, yung mga pumirma. Hindi po ito gawa-gawa ni Pangulong Duterte Galing po ito sa record mismo ng House. So makikita ninyo, ito yung ating mga dapat singilin. Nasaan ang puso ninyo? Bakit kayo pumirma ng isang blankong BICAM report? Blanco ho Malinaw po yan. It's an abandonment of their constitutional duty to safeguard the public coffers, the money of the Filipino people. Kita mo talaga dito, nasa buwatan talaga sila, no? Planado. Alam nyo bakit? O kita nyo? Nagkakaroon na siya ng may nakasulat na, yung mga blanco, pagdating dito sa, alam nila kung sino ang susulat, ngayon ang tanong, sino ang sumulat ngayon? At alam nyo, ito dapat ito yung ng mainstream media. Dahil interest ito ng bayan ano nangyari nga sa mainstream media? Isiminay lang yung nagbalita dito. Yung iba, isiminay lang ba? Wala akong nakikita, wala akong narinig na binabalita sa mainstream media. Alam nyo dati, pag mga counting issue, sabay-sabayan sila lahat. Talagang magpaulan yan, pare-parehas yan ng balita. Ngayon, wala akong narinig party dito na ito ay interest ito
sa bayan. Apektado tayo buong Pilipino dito, mga Pilipino makikinabang dito. So ganun po makikita natin na sabwata na po itong paligid natin dito. Gobyerno at yung mga nakapaligid ay sabwata na po sila. Conspiracy kung anong ilalabas natin. Kagaya lang doon sa durog-durog, yung pulburon. Ilang beses na yung mga maraming nagpapakita ng mga ano dyan. Nag-iingay ba? Wala, didma lang. So ito din ngayon nangyari dito sa pundo na to. Ay tingnan mo, didma din sila, didma. Walang reaction. Ganyan sila pag ano itong dulbuking na administrasyon na ito. So tignan natin, kaya dapat mag-iingay po talaga tayo, no? Mag-ingay, kailangan po nating laging huwag natin patahimikin itong issue na to dahil trilyon-trilyon na po ito. Magkano ng utang ng Pilipinas, nadadagdagan na ng ilang bang trilyon na dadagdag dito. Wala pang 3 taon itong dulbuking na ito.